Hello to all mga kapatid na viewers dito. Kamusta po kayong lahat? Let me do some cleansing. Mag-cleansing muna tayo saglit, no? Sa mga hindi masyadong maririnig yung boses ko, pakilakasan nyo lang yung video or yung yung volume. Okay. Again, yung ibang nagrereklamo dyan na mahina yung boses, paki-check po ng, hindi lang kasi yung hindi po kasi yung video ang may problema. Minsan yung mga headphones ninyo. Yeah, na mahina. Mahina yung mas maganda yung sa cellphone na lang mismo na marinig ninyo kaysa sa yung headphone ang gagamitin. Kasi may mga headphone na mahina talaga yung yung volume. Yeah. Okay. So yung reading natin ngayon is about love. Alamin natin yung sitwasyon ng person mo. So before nyo panoorin tong video ito, mang-meditate muna tayo ng konti, para makuha natin yung energy ng person mo. Pause nyo tong video and isalarawan nyo sa isipan ninyo ang person ninyo para makuha natin yung energy ninyo. Okay? Yes, and mention yung pangalan niya sa isipan nyo, yung person ninyo, at alamin natin kung ano yung tungkol sa kanya, kung kamusta na yung person mo. Lalong-lalo na kung wala kayong komunikasyon ng person mo, alamin natin. Makikichismis muna tayo, no? Okay, anuhin muna natin kasi minsan may mga reading na papareading sa akin tungkol sa person nila, kung kamusta na, kung mahal pa ba kayo, ganito. Sa ngayon, alamin na lang muna yung sitwasyon niya. Okay? This could be your current boyfriend, a husband, okay, or kayo na makakaalam. Again, this is a general reading. Ito ay reading para sa lahat. Collective reading ito. Kunin nyo lang kung saan kayo nakaka-resonate, no? Hold on na. Okay. Okay. Mag-healing muna tayo saglit, para naman makaresipta ng mga wisdoms, word of wisdoms, mga positivity, healing. Alright. Now, Spirit Guide Angels, please heal all my viewers, whoever watch this video. Pakinggan niyo po ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga prayers. And please allow them to heal emotionally, mentally, physically. And kayo na pong bahala sa kanila. Gabayan niyo po sila. Okay. Huwag niyo po silang pabayaan. Dinggin niyo po mga panalangin nila, Spirit Guide Angels. Alright. Ready na ba kayo mga kapatid? So, kunin natin. Alam mo, lumalabas talaga yung Okay. Okay. Spirit Guide Angels, kamusta ang ating minamahal ano ba yan? Hindi ko na kunin yung energy ninyo, ha? Collective reading naman ito, So, kunin natin yung energy ng inyong person. My Spirit Guide Angels, kung ano man tong nasa isipan ng person nila, ng ating mga viewers, kunin natin yung energy ng person nila, Spirit Guide Angels. Kamusta ang kanilang person ngayon? Current situation ng kanilang person. Love reading tayo. Love reading. Kamusta? Okay. It could be your crush, your husband, your spouse, your wife, your crush mo. Karelasyon mo or ex. It could be your ex. Kung sino man ito, kayo lang nakakaalam. Kunin nyo lang kung saan ka nakaka-resonate. My Spirit Guide Angels, kamusta ang kanilang person? Alright. Sorry, baliktad pala yung natin. Okay. Ito lumalabas. Alright. So, meron ditong hope. Your person is like focusing on their wish to come true. Yeah. Yeah, your person is like, meron dito kasing, tell me more about this. The star. Ano itong wish niya?
itong pinapangarap niya. Five of Cups. Para yung, meron siya mga pinagsisihan. Okay? May mga hopes siya na sana, I think your person needs healing. Okay? Healing from the past. Yeah. Your person is still like, kailangan pa rin niya ng healing. Your person is still like healing. From the past, from the pain, relationship. Yeah. Meron kasi dito nagsisisi. Nagsisisi siya. Parang, yung person mo has been through a lot from the pain, emotionally. So, within inside, deep down, your person still holding, okay, hanggang ngayon, your person still holding from the past relationship. It could be painful moment na nasaktan siya. And again, from that situation, your person still healing. Sinusubukan niya makapag-move on sa sitwasyong iyon. This could be still about you, na hindi pa siya nakapag-move on. Okay? Sinusubukan ng person mo na makapag-move on. Hindi lang sa'yo, meron din siyang katanungan na bakit ilang beses na akong nasaktan? Bakit hindi ko mahanap-hanap yung totoong para sa akin? If your person is still single, okay, this could be your ex. Yeah, your person, or this could be in a relationship, kayo lang nakakaalam. Again, pinapangarap ng person mo na makita niya ang the one. Okay? Hold on. Yeah. Parang medyo yung natin mensahe dito. Mix kasi, may ex and meron ditong current situation. Current partner. Yeah. If this is about like, again, healing, your person is trying to heal. Healing from the past situation, past relationship, hoping or siguro pinapangarap niya talaga na to be with someone, na mahanap niya yung taong para sa kanya. If your person is still still currently single. Okay? If your person, if this is about your ex, your person is still trying to heal. Okay? Healing from the pain. Siguro, I think maybe mayroon itong naglalasing. Maybe your person trying to heal or forget you, pag naalala ka niya, naglalasing siya. Para makalimutan ka niya. But again, your person is changing. Kasi nag-start na siya nag-heal. Yung pain, yung mga pait na nangyari, nag-start na siyang hindi umiinom ng mga alak. And which is good. Kasi maraming klaseng healing. Hindi kailangan na na-depress ka, nasaktan ka, umiinom ka na. Which is good for your person. Na your person is avoiding to drink an alcohol or makiki-party-party. And right now, your person is currently focusing on siguro sa bahay. If you are dealing with a married person, your person is dealing about siguro bibili ng bagong bahay. Meron dito nagbabagong buhay. Yeah, your person is like healing in a positive way, no? Parang tinatanggal niya na yung pag-iinom, focus siya sa pamilya, kung ito ay may pamilya na, married na, your person is focusing on fixing inaayos yung bahay, renovation, or bibili ng bahay, or bibili ng bagong property. And meron din ditong your person is focusing on their journey. Okay? Na sa trabaho, siguro meron itong nag-aaral pa. So, focus siya sa pag-aaral. Or maybe siguro may papaplano yung person mo na mag-aaral. Okay? Maybe I should study this. Maybe I should learn like this. Siguro dapat ko matutunan ito. Siguro pag-aaralan ko muna ito. Okay? So, meron ditong nagising na siya. Yeah, your person is healing, focusing in a positive way. Kasi mas nakakalamang sa kanya yung mga pangarap niya. Ang dami niyang pangarap, kapatid. Yeah.
Yeah, ang dami yung pangarap. Kasi kung ikaw lang din ang iisipin niya palagi, if this is about your ex, baka masasaktan na naman siya. Knowing na nag-start na siyang mag-move on. Yeah. Yeah, malapit na. Yung tipo na malapit ko nang matapos itong moving on, itong process or itong proseso na healing. It takes time. Yeah, it took time for your person na nakapag-move on siya. Again, this is a good progress. Nagkakaroon ng progress yung buhay ng person mo. Kasi noon, nasaktan siya. Nung yung breakup ninyo. Yung nagkaroon kayo ng hiwalayan or hindi na kayo nag-uusap, nasaktan talaga siya. Again, your person is in a progress moment. Alam niya na yung gagawin niya. Ayaw niya nang isipin pa yung nakaraan. Yes. Your person is learning, mahilig siya magbabasa ng libro. Your person is being guided by their spirit animals. Yeah. So, which is good. I'm also getting like your person is watching you. Meron itong, your person is still watching you from a social media. Sa tingin niya, alam mo kaya siya nakapag-move on na or your person is choose, most likely kasi ex eh. Yeah. Mas focus ang person mo sa pansarili niyang buhay. Sa pamilya, lalo-lalo na kung itong taong ito ay pamilyado na, or it doesn't have to be pamilyado na, siguro itong taong ito ay, we say, single, pero siya ang bumubuhay ng pamilya niya, focus na lang siya sa mga responsibilidad niya. Kasi alam niya, kapag focus naman siya sa iyo, masasaktan lang siya. And happy siya. Happy siya na sa journey mo, na nakita kanyang masaya. Kaya sa kanya naman, focus na lang din siya sa sarili niya. Sa healing niya, na makapag-move on na siya. Alam niya na yung dapat niyang gawin. Parang napag-aaralan niya na. Yeah. Which is good. Napaka-positibo ng minsang ito para sa kanya. No? Na malaman natin na nakapag-move on na siya. Yeah, your person is trying to balance and nakikita niya na ang galing mo sa social media, maganda ka, ang gwapo mo, napaka-successful mo, mapera ka na or hindi naman lahat naging mapera, pero nakikita niya yung improvement ng buhay mo. And okay na. Okay. Nakapag-move on ka na and then I should move on. Yeah. And there's a time na alam mo, pinapakita niya na kapag move on na siya. But again, your person, there's a time para bang when it comes to this situation, nagagalit siya. Meron itong nagagalit na okay, ipapakita ko na kapag move on na ako. Pero, the next day, nagagalit siya kasi nakikita kanya na, wow, ang saya-saya mo samantalang ako ngayon, struggle ako ngayon. Struggle ako ngayon. Parang ganun. Yeah. Okay. Yeah. Sumasakit yung ulo niya. Gusto niya ng freedom. Meron namang ditong sitwasyon no na gusto niya nang kumawala sa sitwasyong ito. Itong feeling na ito. Kasi feeling niya trap. Deep down, pinapakita niya in the outside, masaya na siya. But deep down, your person is stranded. Stuck pa rin siya. Pero yun ang pinapangarap niya na sana makapag-move on na siya. Na sana itong pakiramdam na ito, okay? Itong pakiramdam na ito ay makawala na siya. Parang na-stuck pa rin siya. Meron ditong married. Okay, married. This could be yung sitwasyon niya ngayon na siguro we'll say yung person mo is married na, deep down, parang gusto siya kumawala. Na-stuck siya. Okay? Siguro this is like about marriage, no? Hindi siya basta-basta makakawala sa relasyon ito. Yeah. Meron kasing deep down hindi siya masaya eh. Siguro pinapakita niya sa iyo or sa social media or sa sitwasyon niya para bang nagbabalat kayo lang. Wow. Nagbabalat kayo lang na okay ako but deep down yung intuition niya mismo na ayaw sa sitwasyon ito niya. Gustong-gusto niyang kumawala. Gusto niya ng freedom.
Kaya siguro nagkakaroon siya ng idea of paano siya makawala. Yung iba dito, sa marriage niya, sa sitwasyon niya. Na-stuck siya. Yeah. Na-stuck yung person mo sa sitwasyon niya. Okay? If this is about a third party, kung ikaw itong third party and your person is married, committed, siguro pinapakita niya sa partner niya na wala kayong communication. Or parang pinapakita niya sa partner niya na busy siya. Marami siyang ginagawa. But deep down, gusto niyang kumawala. Siguro kumawala sa partner niya. Or a situation. Okay? Meron itong situation. Gusto niya ng freedom. Yeah. Naiinis siya. Meron itong naiinis siya. Nagagalit siya. Nagkakaroon siya ng mga mental breakdown. Yeah. Para bang pinapakita ng person mo na I'm cool, I'm okay, I am happy. But deep down, sumasakit ng ulo niya sa kakaisip. Kaya nga minsan, focus siya sa trabaho na lang, sa finances, pag-aaral. Siguro matalino itong boss mo, realtor, real estate. Maybe your person is a student, o talagang mahilig sa libro, magbabasa, or mahilig siguro laging nakatingin or pinapanood yung cellphone niya or nagbabasa. Hindi siya sa social media, but your person is like loves to learn. Pagbabasa, yeah. Something on social media na may matutunan siya. Okay? Meron itong gustong makawala sa partner o sa sitwasyon, sa relationship. And maybe your person is like thinking on maybe separation. Yeah, meron kasi itong pinapakita niya sa social media o kung nakikita mo pa rin siya, may communication kayo, pinapakita ng person mo na okay lang siya, na masaya na siya, nakapag-move on na siya. Kasi nakikita kanyang nakapag-move on ka naman na. Lalo na kung kayo ay wala ng communication. This could be your ex, again. Okay? Kaya nakakaalam kung ano itong sitwasyon ito. Kasi nakikita kanyang masaya sa social media, marami kang followers, meron kasi ditong low esteem. Wala siya masyadong confidence sa sarili niya, and alam niya na masaya ka na, or siguro married ka na rin. So parang nakapag-move on na rin siya. Your person is trying. If your person is trying to heal from the past with you, at tapos kasal na siya sa iba, para ba ditong sa marriage niya o sa commitment nito, gusto niya nang kumawala. Kaya lang stuck na siya. Meron kasi ditong siguro pinag-aaralan niyang kumawala sa third party or sa person niya. Okay? Kasi meron itong pagpaplano na kumawala. Pinag-aaralan niya. Yeah. Alright, tell me more about kung paano o ano ba talaga ang tunay niyang nararamdaman sa iyo. Okay? So, meron itong mga yung mga experience niya o yung mga whereabouts niya, yung mga ganap niya na nagbibisi-bisihan yung person mo. You could be dealing a friend. Sinasabi nating friend mo na may gusto ka, na nakikita mo nagbibisi-bisihan. And you might be dealing with a person na who's married, na kaibigan mo, okay, or katrabaho. Yeah, this person is stuck. But again, pinapakita ng taong ito na okay lang siya, and your person is hoping na maging successful. Yeah, mas na magiging successful pa siya, at yeah. Okay. More on kasi success siya eh. Disappointed, meron ditong disappointed siya kasi meron ditong tao na feeling loser yung person mo. Okay? Kasi feeling niya mas successful ka pa kaysa sa kanya. That's the energy that I'm getting. Alright. Tell me more, ano ang tunay na nararamdaman ng person nila? Hold on. Okay, spirit angels, ano pa ang tunay na nararamdaman ng person niya? Okay, ayoko talagang tanggalin ito. Ano na lang natin, ganun na lang Ayoko kasi tanggalin itong energy na to. Alright, tunay na nararamdaman nila. Ano ang tunay nilang nararamdaman hanggang ngayon? Spirit angels, ano ang tunay ng nararamdaman ng person nila hanggang ngayon? Okay.
Okay. So, meron din kasi dito na parang give up na siya. Okay? Meron ditong give up na siya, move on na siya, your person is healed, finally healed, sinusubukan niya na yung best niya na maghilom yung puot, yung sakit na nararamdaman niya sa'yo. Okay? Yung iba dito sa inyo. Parang ayaw niya ng balik-balikan pa ang nakaraan. Yeah. Lalong-lalo na't kung may mga anak na siya, or lalong-lalo na't pamilyado na siya. Yeah. Kasi nakikita rin naman niya na ayaw mo siyang kausapin. Kasi noon, nagpaplano siyang kausapin, mag-usap kayong dalawa, o mag-reach out sa'yo. Kaya lang, sa kanya, para bang sa kanya kung mag-usap man kayo, hindi mo siya kakausapin. So, kaya nga ngayon, give up na lang siya. Ayaw niya nang sayangin yung oras niya. No? Hindi naman sasayangin oras or yung energy. Yan. Kasi, para sa kanya, para bang may clouded na, parang napaka-advanced na pag-iisip ng person mo. No? Na, gusto ko siyang kausapin, ang dami kong gustong sabihin sa kanya, namimiss ko siya. Lahat, nilalabanan niya yung nararamdaman. Okay? But again, wala siyang confident na mag-reach out sa'yo. Kasi kung sakaling mag-reach out siya sa'yo, sa kanya, hindi mo siya kakausapin. Ayaw mo na sa kanya. Kaya para saan pa, no, na mag-reach out siya sa'yo. Yan. Okay. Ano pa? Spirit Angels. Yan. So, kaya, focus na lang siya sa ibang bagay. Lalong-lalo na't kung siya may pamilya na, or lalong-lalo na't marami siyang mga pangarap, focus na lang siya doon. Na maging successful siya. Na ma-achieve niya yung mga goal niya sa buhay. Ano pa? Ano pang tunay niyang nararamdaman hanggang ngayon, Spirit Angels, ng person nila sa ating minamahal na mga kapatid na Star Viewers? Ano pa? Okay. Ano pa, Spirit Angels, ng tunay nilang nararamdaman sa mga viewers? Okay. The world. Yes, your person is just watching you. Meron ditong kung wala man kayong kung meron man ditong distance, again, it's not because na hindi nagiging kayo ng person mo. You guys are being protected. As a reminder, kaya hindi naging kayo because the universe is protecting you from this person. Maybe because this person is being childish, makasarili, bossy, or something like that. Whatever it is, you are being guided and protected with your spirit guides, spirit animals, with your ancestors o ng Panginoon. Kaya hindi naging kayo ng person na ito. Napaka-strong message for you here. So, hindi na kailangan balik-balikan pa ang nakaraan kasi kung naging kayo man ng person mo, may dahilan sa universe. Kaya, sabihin natin, kung maging kayo man ng person mo, for sure, masasaktan ka lang. O masasaktan kayong pareho. O hindi magiging maganda ang kalalabasan ng sitwasyong ito. No? So again, this person is still watching you. Inistok ka niya, siguro ang taong ito ay medyo mahaba yung buhok, may pagka-daumingsi, may pagka-ala F4, kung lalaki ito. Okay? Kung babae naman, siguro short hair yung person mo. Yeah. Maiksi. Or may yung medyo blonde yung buhok. I'm also getting like foreigner. May estudyante dito. Iniisip mo siguro itong estudyante. Yes. And again, this person still watching you, pinapanood ka niya. And I'm also getting like, kung itong person ito is a single, para bang, kung crush mo to, lalo na sa school, or sa katrabaho, or kapitbahay, I think isa ka sa option niya. Kasi meron ditong single person, marami siyang option. At isa ka sa nagiging option niya. Yung person, kaya lang, wala siya masyadong confidence sa sarili niya. Kung lalapitin ka niya, kakausapin ka niya, kasi feeling niya, pag kakausapin ka niya, wala kang interesado sa kanya. Hindi ka magkakaroon ng interest. Okay? So again, meron din ditong, kahit na ex mo na siya,
Wala kayong communication kasi meron ditong walang communication, ano? May blockages. Alam mo kaya may blockages, kaya hindi kayo nakakaroon ng, nagiging kayo ng person na ito kasi you are being guided by your spirit animals, spirit guides. Napakalakas dito, guys. Binablock yung communication ninyo. Yung pakikita ninyo. Si universe lang nakakaalam kung ano maging future mo sa taong ito kung naging kayo. The universe truly love you. Yeah, huwag na natin tanungin bakit hindi naging kami, bakit may mga ganong question, ano? But again, may rason sa universe kaya hindi naging kayo. Because in the future, hindi ka magiging masaya, masasaktan ka lang ng taong ito kasi meron ditong ang daming option ng taong ito. Meron siguro noong single ka pa lang or siguro kung single pa tong taong ito, ang daming option ng taong ito. Ang dami niya mga admirers. Napakasikat, gwapo, maganda, sexy. Ano? Siguro napaka-childish nung time na yun. And the universe wants best for you. Kaya yun, kung ikaw man ay liligawan ng taong ito, binablock ka na ni universe doon sa taong iyon. Kaya hindi ka magkakaroon ng communication sa taong ito. Kaya pinaprotektahan ka ni universe. Minsan napapatanong tayo, bakit ganun universe, bakit Panginoon, bakit wala, ganun, parang nag-question mo na. But again, just believe in God, just believe in the universe kung bakit hindi naging kayo ng taong ito. Kasi itong taong ito, that time, childish, again, sa personality niya, childish, babaero, marami mga suitors, ito ay babae, ang dami niya mga options. Okay, masasaktan ka lang. Yeah. Masasaktan ka lang. Bumabalik talaga. Guys, bumabalik talaga sinasabi ito. Masasaktan ka lang ng taong ito kung naging kayo. Kaya, sa simula pa lang, kinakat off na yung relationship ninyo ng person ito. Kaya hindi naging kayo sa huli. Because you are being divinely guided. And the universe wants best for you. So, wag na lang natin kulitin sa universe kasi sa universe, spirit guides natin, ang Panginoon, sila na rin ang ating naging magulang. Okay? Na siyang nagpuprotekta sa atin kasi sila lang nakakaalam kung anong mas maganda sa atin, ano ang mas nakakabuti sa atin, no? So ganun lang din, intindihin na lang natin. So the high priestess, you guys are very intuitive, alam mo kung yes, malapit ka talaga. Okay guys, very confirm. Malapit ka talaga sa Panginoon. And siguro malakas ka talaga, lagi ka nagsisimba, you believe in God, and which is good, you believe, whatever deities that you are believing, spirit guides, siguro ikaw itong, you could be an air sign, or Virgo, I'm hearing like Leo, kahit wala naman tayong dito, strength, and, yeah, okay, you could be dealing with Aquarius, okay, and Libra, and Virgo, kahit wala dito, pero nakukuha ko yung energy ng Virgo, and Libra, okay, and yeah, Aquarius, and yung pinanganak ng February, malakas yung malakas yung appeal, yung ganun. Ano ba yung ng February? Okay. Scorpio pala. Scorpio pala yata yung yung February. Basta ipinanganak na February, malakas kasi yung energy na ni February dito, nakukuha ko. Okay. So, yan yung mga energy natin. This could be you or this could be your person. Okay. So, alamin natin yung mensahe niya. Okay? Ano ang mga gusto niyang sabihin sa iyo? If you get a chance, if may chance na mag-usap kayo, ano ang gusto niyang sabihin sa iyo? Kasi meron itong mga hindi niya nasabi. Alright, spirit guidance, ano ang hindi niya na nasabi sa ating mga viewers dito, yung person nila. Ano na dapat nila malaman na hindi na nasabi? Okay? Anong meron sa iyo at bakit obsessed pa rin ako sa iyo? Oh,
Siguro kahit itong taong ito ay may iba na, in a relationship, your person is trying to move on from the, kahit na may partner na siyang iba, or may iba na siya, siguro ikaw may iba na, o siguro mga ilang dekada na o matagal na hindi pa rin nakapag-move on yung person mo. Kaya napapaisip siya. Anong meron ba sa'yo at obsessed pa rin ako sa'yo, napapaisip pa rin ako sa'yo. Knowing na nakikita ko naman na nakapag-move on ka na. Okay? Malaki crush ko sa'yo. So again, crush ka ng crush mo. Minahal kita pero ginagago mo lang ako. Oh. Yan, meron itong panunumbat. Bakit masakit pa rin hanggang ngayon? So again, this person, pinapakita niya na kapag move on na siya, but deep down, hanggang ngayon, masakit pa rin. Okay? Meron kasi nakapag ano na siya on a movement of healing. Kaya lang, spiritually, masakit pa rin hanggang ngayon. One last message. Dalawa. Okay. Dalawa. Okay. Ay naku, bakit pa lumalabas tong baboy mo? Ang baboy mo. Meron ditong hanggang ngayon galit na galit sa pangyayari sa ginawa mo, kapatid. Hindi pa siya nakapag-move on sa puot. Para bang spiritually or siguro yung ano niya, yung emotion niya. Pag naalala ka niya, naiinis siya. I'm sorry ha, hindi to para sa lahat. Kunin nyo lang kung saan ka nakaka-relate. Okay? Kung ikaw na nakakaalam mo na sinaktan mo tong taong ito. Ito yung sa mga viewer ko na siya ang nasaktan mo itong taong ito ng sobrang-sobra. Sana maging akin ka one day. So this is the person na sana maging akin ka one day. Daydreaming about you. Natutuwa ako pag naiisip kita. See, daydreaming about you. Parang ikaw yung gamot. Okay? Ikaw ang gamot sa kanyang mga kasukasuan, yung parang stress na stress siya, pero pag naiisip ka niya, nawawala yung pagod niya, yung sakit ng katawan niya, yung stress niya sa trabaho or sa pamilya niya, parang ganun. So, again, yeah, you are kinda like a stress reliever. Pag naiisip ka niya, inalala ka niya, meron kasi ako nakukuha ang energy na ayaw kanyang isipin, pero pagka intuition niya, iniisip ka niya, yun, nawawala, natutuwa siya bigla. Yung, it's like, pinapakita niya sa'yo na nakapag-move on na siya, pero deep down, kapatid, hindi pa. Stuck pa rin siya. Stranded pa rin siya. Deep down. So, ayan pinapakita niya na okay na ako, happy na ako, but deep down, spiritually, emotionally, stranded pa rin siya. Kaya nga, meron dito kasing obsessed pa rin. Ano bang meron sa'yo? Okay? We'll say, pamilyado na ako, may girlfriend na ako, may asawa ka na, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na, parang ganon. Anong meron sa'yo? Nakapag-move on ka na, halata namang move on ka na, pero bakit ngayon trap pa rin ako? Hindi pa rin ako masaya deep down. Okay? Bakit hanggang ngayon bakit ba may obsessed pa rin ako sa'yo? Anong meron sa'yo? Pero natutuwa akong isipin ka or malala ka. Sana malala mo rin naman ako. Parang ganun. Sana malala mo pa rin ako. O naalala mo kaya ako? Wow, may mga channeled message ako nakukuha dito Okay, so, okay, final message na tayo para sa'yo, kapatid. Advice ng universe para sa'yo. Universe, ano ang final advice niyo sa ating minamahal na star viewers? Advice. Okay, ano ba to? You know what? Hold on. Okay, gamitin natin itong tarot deck na to. Alright, Spirit Guardian Angels, advice na sa ating minamahal na kapatid na viewers. Okay, yan. Final advice. New beginning. So there will be a new beginning. Okay? A new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. So, dream high. Okay? So, mangarap kayo ng mataas and the universe is supporting you. Kung gusto niyo mag-abroad, mga ibang bansa, maging successful, maging mag-boom yung social media ninyo, yes, there will be a new beginning. There's like an opportunity for you. You will be getting that. You guys deserve it. And lalong-lalo na sa mga pinapangarap ninyo or pinapanalangin niyo sa Panginoon, okay, naririnig ni universe yun. And the universe wants to give you what makes you happy. Bagong buhay,
a new partner, new person, new relationship. Okay? And there's also a chance meron dito magbabalik. I'm also getting like, there's a chance, guys, na if this person is, if, kung itong taong ito ay magkakaroon pa ng, we say, ano ba yun? A second chance, alright? A second chance na to approach you, mag-usap kayo, siguro clarity, okay, na, kasi meron itong obsession, di ba? So, gusto kang kausapin ng taong ito, gusto niya magbalik, yung feeling na naiinis pa siya. There's a time na naiinis siya kasi wala na, matagal na. Meron kasing matagal na. This could be your past. Again, kayo lang nakakaalam. Matagal na, hindi na kayo nag-uusap. Baka hindi mo siya kakausapin din. Para bang nagtatagis yung sarili niya. Parang kalaban niya yung intuition niya. Yung sarili niya, I mean, siya na mismo na sinasabi niya, okay naman ako, move on na ako. Pero yung intuition niya or yung, siguro, you could be dealing with your soulmate, or your twin flame. Kasi sa twin flame situation, may mga struggle na paghihiwalay, and then there will be a lesson to learn from it. Okay? Siguro your person is awakened. Siguro gising na siya, alam niya na ikaw yung soulmate niya, and your person wants a new beginning. Gusto niya na kausapin ka ng maayos, mag-usap kayo, and it doesn't have to be na magkabalikan kayo, at least na may peaceful sa inyong dalawa. Yeah, na matanggap niya yung mga mali niya, or kung ikaw man ito nagkakamali, na this is the right time na magkaayos kayo, na magkaroon ng peace of mind ang inyong sarili, ang inyong pamilya, kung lalong-lalo na kung kayo ay may sariling pamilya na, there will be a chance na magkakaroon kayo ng new beginning, a peaceful beginning. Okay? So it's up to you kung nakapag-move on ka na sa taong ito or tanggapin itong new beginning. A friendship, a clarity, closure, right? Okay. And again, your spirit guides, your spirit animals, ang Panginoon, the deities, okay, your spirit team is guiding you to receive your success, your dreams. Okay? So, mas maganda kasi na marami tayong mga pinapangarap sa buhay. And then, slowly, binibigay yan ng universe para sa iyo because deserve mo yan. Deserve natin to. Yeah. Embrace, okay? Through each other, you find the missing pieces. Okay? Yeah, so again, missing pieces, meron itong realization, na-realize ng person mo na, or this could be you. It depends kasi minsan guys nagkakapalit-palit yung energy ha. This could be you or this could be your person na you just have to embrace the missing pieces. So your person is like missing you. Parang meron kasi na-realize ng person mo ikaw pala yung soulmate niya. Parang may kulang na wala ka sa buhay niya. And this could be you na feeling mo na kulang na wala siya. No? So, yeah. Yeah. Okay. So, meron kasi ditong twin flame and soulmate. Twin flame, soulmate. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. Okay? So, parang pinoproject mo yung mga qualities. Okay? So again, be aware of how you act with your person, sa person mo, or to anybody. Sa relasyon, okay, sa kapartner, or sa friends, sa pamilya, kasi nare-reflect yun sa'yo. Parang bumabalik. So kung ano yung, kung paano mo yung in-approach yung taong iyon, yun din ang balik sa'yo. So kung maganda ang intention mo sa taong iyon, sa partner mo, maganda din ang intention niya sa'yo. So dapat, positibo lang dapat. Okay? So kailangan, maging aware ka sa ginagawa mo para maganda din ang balik sa'yo. Soulmate, so yes, di ba sinabi ko kanina, soulmate? Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. So, guys, you are dealing with your soulmate 100%. If there is like, this could be your spouse or ex-spouse or walang pag-uusap or your ex-lover, your crush or your admirer, or kailangan mo lang i-manifest siya. Yes, this separation,
there could be a situation na hindi ka nag-uusap or may breakup, i-manifest mo lang siya. Kasi your person knows na ikaw yung missing piece niya. Alam niya na ikaw. Kaya lang pinapakita niya sa'yo, kasi sabi di ba kanina, projecting. So kung pinapakita mo sa kanya na move on ka na, wala kang pakialam sa kanya, parang childish lang. Kasi ang pinapakita niya rin sa'yo, okay, move on na rin ako, masaya na ako. So, kung gusto mo na magkabalikan kayo, mag-usap kayo, so ipakita mo sa kanya. Kasi nagpo-project sa kanya or sa sitwasyon mo, you guys are like mirroring each other. Okay? Yung sitwasyon nyo. So, dapat talaga kung ano yung pinapakita mo sa kanya, yun din ang ipapakita mo, yun din ang babalik niya sa'yo. So, if there's like a no communication or siguro, chine-check niya social media mo, kung gusto mo mag-usap kayong dalawa, then, do something. Okay? Hey, or siguro message mo na lang din siya para isang ano lang, no? Isang, hindi na patatagalin ito, message mo siya, reach out mo siya, or siguro mag-post ka ng something na namiss ko to, or parang ganun. Kasi or parang hint, or magbigay ka na lang ng sign na may gusto kang, or siguro gusto mo siyang i-approach ka, do something na mapapansin yung post mo kung wala kayong communication. Kasi meron kasi dito na chine-check ka niya online. So kung gusto mo ng communication, magpapakita ka na lang siguro ng signs through social media na, okay, gusto pala niya akong kausapin. Kasi meron kasi dito sa person mo na gusto kanyang kausapin, kaya lang, dinidedman niya na lang. Dahil sa nakikita niya sa'yo, na kapag move on ka na, masaya ka na, happy ka na, so ganun din ay ipapakita niya sa'yo. Okay? Parang, ipapakita niya rin na okay din siya, na masaya siya. Wow, napaka-childish lang din. So again, kung gusto mo ng new beginning, then, sa person na ito, kung willing ka, kausapin mo siya. Or magpapatawaran kayong dalawa, or kayo na nakakaintindi, you know what I mean, okay? Dapat may kapatawaran. Yeah. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Sana nag-enjoy kayo sa reading na ito. I love you guys and I hope to see you guys in my next reading. Bye!